Yung batang laging pinapagalitan dahil sa mobile games siya na ngayon ang kinakatawan ng buong bansa. Ano ba iyang laro mo na yan? Tigil mo na! Sigaw ng tatay niya habang galit na binunot ang wifi. Tahimik lang si Jasper. Hindi tamad si Jasper. Bago siya maglaro, siya muna ang naghuhugas ng pinggan. Nagsasampay ng damit. Nagwawalis ng bahay. At tinatapos lahat ng assignment niya. Pero para sa magulang niya, wala kang mararating. Sayang lang oras mo dyan. Tahimik na yumuko si Jasper habang pinipigilan ang luha. Pero gabi-gabi, habang tulog ang lahat, patago siyang nagpa-practice. Hindi lang basta laro. Pinag-aaralan niya lahat. Timing, rotation, decision-making, strategies. Habang iniisip ng lahat na nagsasayang lang siya ng oras. Unti-unti naman siyang gumagaling. Hanggang isang gabi, may nag-message. Isang professional gaming team. At gusto nila si Jasper bilang bagong player. Pero paano niya sasabihin sa pamilya niya na ang larong kinamumuhian nila ang magbabago ng buhay nila? Hindi makapaniwala si Jasper. Libre lahat. Gaming house, coach, allowance, sweldo. Pero hindi pala madali. Araw-araw training. Paulit-ulit na talo. Pressure. Puyat. Pagod. Minsan gusto na niyang sumuko. Pero tuwing maaalala niya kung paano siya maliitin, lumalaban siya ulit. Hanggang dumating ang pinakamalaking tournament. Philippines laban sa Indonesia. Championship. Last game. Last clash. Tahimik ang buong arena. Lahat nakatingin kay Jasper. At sa huling segundo, ginawa niya ang imposibleng play. Savage. Nyanig ng sigawan ang buong stadium. Panalo ang Pilipinas. At si Jasper, ang best player. Biglang nag-viral ang pangalan niya. Naimbitihan pa siya ng presidente. Yung batang pinapagalitan dati dahil sa mobile games. Siya na ngayon ang kinakatawan ng buong bansa. Pero pag uwi niya sa bahay, may nadatnan siyang hindi niya inaasahan. Natapos ang selebrasyon at kasiyahan. Umuwi sa bahay si Jasper. Pagpasok ni Jasper, naabutan niya ang nanay niyang nanonood ng interview niya. Para po ito sa pamilya ko. Doon tuluyang bumagsak ang magulang niya. Dahil kahit paulit-ulit nilang sinaktan ang pangarap ng anak nila, hindi sila kinalimutan ni Jasper. Ginamit niya ang premyo para ipaayos ang bahay. Pinagamot ang tatay niya. Binilhan ng bagong gamit ang nanay niya. At doon lang nila na-realize, hindi pala sayang ang pangarap ng anak nila. Minsan, hindi mo kailangang maintindihan agad ang isang pangarap. Kailangan mo lang suportahan. At habang sumisikat si Jasper sa international stage, may challenger mula China na gustong durugin siya. At doon magsisimula ang pinakamahirap niyang laban. Kung nag-enjoy kayo, please like, share and subscribe sa aming Just Entertainment Facebook page, TikTok page and YouTube channel. Abangan ang part 2.